Hindi mo kailangang mag-relax, iniisip na lahat ng tao sa paligid mo ay may magandang iniisip para sa'yo. Hindi ka mapapalagay sa lahat ng oras dahil ang dyablo ay laging minamanipula ang mga tao upang gumawa ng mga maling bagay laban sa mga tao. Maaaring magsimula ang problema kapag nagsimula kang magtiwala sa lahat. Hindi ka nito hinihikayat na mapuot sa mga tao, ngunit kailangan mong tiyakin ang isang tao bago mo bigyan sila ng berdeng ilaw sa iyong buhay. Ang parehong tao na tinatawag mong kaibigan ay maaaring siya ang gagamitin ng dyablo para ibagsak ka. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan mong maging laging maingat at alamin kung paano ka laging makikipag-ugnayan sa mga tao, upang hindi ka mamuhay ng payapa at saktan ka ng dyablo nang hindi mo nalalaman. Ang katotohanan ay, bilang isang anak ng Diyos, bago mangyari ang anumang bagay sa iyo, palaging malalaman ng Diyos ang tungkol dito at palaging magpapakita sa iyo ng mga palatandaan upang matulungan kang gawin ito. Walang nangyayari sa daigdig na walang alam ang Diyos tungkol dito. Alam ng Diyos ang iniisip ng iyong puso. Lagi niyang alam kung ano ang iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo sa parehong oras. Hindi mo ba nakikita kung gaano kalakas at kadakilaan ang Panginoon? Kailangan mong laging magtiwala sa Diyos. Kailangan mong laging sundin ang pamumuno ng Panginoon para laging mabigyan ka ng seguridad at patnubay na lagi mong kakailanganin anumang oras. Kapag may nagpaplano ng anuman laban sa iyo, sa tuwing may nagpaplano ng anuman laban sa iyo, sisimulan ka ng Diyos na magbigay ng mga senyales at magpapakita sa iyo ng mga palatandaan tungkol dito. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan mong laging maging malapit sa banal na espiritu, dahil ang banal na espiritu ay maghahayag ng mga bagay sa iyo. At kapag tinanggap mo ang mga bagay para sa ipinagkaloob at hindi hawakan ang espiritual na impormasyon ng may kaseryosohan, iyon ay kung kailan maaaring magawa ng dyablo ang kanyang mga intensyon sa iyong buhay. Upang maiwasan ang mga gawa ng dyablo sa iyong buhay, kailangan mong laging seryosohin ang mga pangitain ng Panginoon, dahil nakikita ng Diyos sa pinakamadilim na lugar. Alam niya ang layunin ng puso. Mali para sa iyo na isipin na ito ay isang labanan laban sa tao. Kahit na ang dyablo ay gumagamit ng mga tao upang isakatuparan ang kanyang mga plano, ang dyablo ang tunay na kaaway. Efeso 6:12, sapagkat hindi tayo nakikibaka laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng sanglibutang ito, laban sa espiritual na kasamaan sa mga dako. Ito ay nagsasabi sa iyo ng layunin ng labanan. Hindi mo kailangang kunin ang lahat gamit ang pisikal na diskarte, dahil ito ay isang espiritual na labanan laban sa iyong buhay. Walang maliit na masamang pag-iisip. Ang bawat pag-iisip na hindi tama ay mula sa dyablo, at kapag ang dyablo ay binigyan ng pagkakataon sa buhay, maaari niyang sirain ang dayong buhay. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi ng mga salita ng Panginoon na kailangan mong subukin ang bawat espiritu upang malaman ang isa na totoo. Ang ilang mga tao ay lumalapit sa iyo na kumikilos ng mabuti, ngunit ang kanilang intensyon sa iyo ay masama at mapanira. Ngunit dapat kang magpasalamat sa Diyos na may isang bagay na hindi niya nalalaman. Kaagad na may nagpaplano ng anumang bagay laban sa iyo, ang Diyos ay nagsimulang magpakita sa iyo ng mga palatandaan upang maaari kang magsimulang gumawa ng isang bagay tungkol dito. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit binibigyan ka ng Diyos ng mga palatandaan tungkol sa mga bagay na malapit nang mangyari ay upang tulungan kang idirekta ang iyong mga panalangin patungo dito. Ang panalangin ang panlaban sa bawat maling impluwensya. At kapag nakuha mo ang mga palatandaang ito mula sa Diyos, ang kailangan mong gawin ay magsimulang manalangin at gumawa ng iba pang mga hakbang sa pag-ingat para sa kaligtasan. Makakakita ka ng 6 na palatandaan na ibibigay sa iyo ng Diyos kapag ang isang tao ay may masamang intensyon sa iyo. Number 1, nagiging hindi ka komportable sa tao. Kadalasan kapag nagkakamali sa isang tao, mayroong isang silid upang bigyan ang tao ng ilang espasyo. Ngunit sa totoong kahulugan, hindi iyon maaaring humantong sa pagkakaroon ng masamang damdamin para sa taong iyon. Ngunit sa isang kaso, kapag nagsimula kang mapagtanto na hindi ka komportable sa isang tao,
ang kanilang mukha ay nagbibigay sa iyo ng kaunting pag-isip. Magtataka ka kung ano ang mali sa iyong iniisip, ngunit hindi mo malalaman na may mali at masamang hangarin mula sa kanila. Ang isang tao ay isang espiritu din, ito ay gawain ng espiritu upang mabatid ang iniisip at ang mga intensyon ng mga tao sa iyo. Maaari mong isipin na gusto ng lahat ang pinakamahusay para sa iyo. Baka isipin mong mahal ka ng lahat. Dapat mong maunawaan na kahit ang Biblia ay nagsasabi na ang dyablo ay lilitaw na parang anghel ng liwanag. Ipapalagay nito sa iyo na lahat ng nakangiti at tumatawa kasama mo ay sinadya ng mabuti. Ngunit sa huli, kailangan mong palaging gumawa ng ilang obserbasyon tungkol sa mga bagay na nangyayari sa paraang ito. Bakit ganito ang nararamdaman ko sa taong ito? Ito ay senyales na may mali o may malapit ng mangyari. Bilang isang espiritual na anak ng Diyos, ang kailangan mong gawin noon ay magsimulang manalangin at hilingin sa Diyos na ihayag ang mga bagay sa iyo. Ito ay isang taong malaya mong kasama noon, ngunit ngayon ay hindi ka na komportable sa taong iyon. Kailangan mong mag-ingat dahil baka may masamang intensyon sila sa iyo. Number 2, nagiging curious sila na malaman ang mga sikreto mo. Dapat kang maging maingat kapag ang isang tao ay nagsisimulang maghukay ng malalim na higit pa sa hindi nila dapat malaman tungkol sa iyo. Maraming beses, nalilito ang mga tao tungkol sa kung paano gumagana ang mga bagay para sa iyo. Lagi nilang gustong malaman ang iyong pinagmulan at ang iyong sikreto. Tandaan, ang pagiging lihim ay isang susi sa tagumpay. Mayroong ilang impormasyon na kailangan mong itago sa iyong sarili, at huwag ibunyag ito sa mga kaibigan o kamag-anak ng walang dahilan. Hindi lahat ng tanong na hinahawakan mo ay may emosyon, at hindi lahat ng talakayan ay sinasangkot mo ang iyong sarili. Ipapakita sa iyo ng Diyos kung gaano sila kadesperadong handa na malaman kung paano mo ginagawa ang mga bagay, kung paano mo nakukuha ang mga bagay na iyon na nakukuha mo, at kung bakit ka nagpapatotoo kapag ang iba ay nagrereklamo. Mahal ni Samson si Delilah. Nagtiwala si Samson sa kanya at binuksan ang lihim ng kanyang kapangyarihan sa kanya. Makikita mo kung gaano karaming beses nagtanong si Delilah, mga hukom 16 na oras 17 minuto, na sinabi niya sa kanya ang buong puso niya, at sinabi niya sa kanya, wala pang labaha sa aking ulo, sapagkat ako ay naging Nazareo sa Diyos mula sa sinapupunan ng aking ina. Verse 18, at nang makita ni Delilah na isinaysay niya sa kanya ang buong puso niya, siya'y nagsugo at ipinatawag ang mga Panginoon ng mga Filisteo, na sinasabi, umalis kayo ngayon, sapagkat ipinakita niya sa akin ang kanyang buong puso. Nang magkagayoy ang mga Panginoon ng mga Filisteo ay umahon sa kanya, at nagdala ng salapi sa kanilang kamay. Verse 19, at pinatulog niya siya sa kanyang mga tuhod, at siya'y tumawag ng isang lalaki, at kanyang inahit ang 7 hibla ng kanyang ulo, at kanyang pinasimulang pahirapan siya, at ang kanyang lakas ay nawala sa kanya. Iyon ay upang ipakita sa iyo na siya ay nasa isang bagay, ngunit hindi kinuha ni Samson ang mga palatandaang iyon ng may pag-ingat. Ganito ang nangyayari. May posibilidad silang magmalasakit at magpakita ng mga emosyon, ngunit mayroon silang masamang intensyon sa iyo. Gusto nilang ihinto ang daloy ng iyong kita. Kung magbubukas ka sa kanila, gusto kanilang i-blackmail sa taos pusong impormasyon na ibinigay mo sa kanila. Kapag napagmasdan mo ito ay isang senyales mula sa Diyos na ang isang tao ay may masamang hangarin sa iyo, at kailangan mong mag-ingat tungkol dito. Pangatlo, lahat ng iyong ginagawa ay nagiging isang pagkakasala. Palaging binibiro mo ang lahat. Halos lahat ng issue ay ginagamit bilang isang kalokohan. Ngunit kapag ang parehong biro ay naging isang pagkakasala, kapag ang mga simpleng bagay na yon ay nagdudulot ng lamat at pagkakasala, kailangan mong mag-ingat dahil may mali sa tao. Hindi mo dapat baliwalain ang lahat bilang isang Kristiyano, dahil ang pagtitiwala sa isang tao ay mas mahal kaysa sa pinsala na maaaring magmula sa kanilang pagkakanulo. Kailangan mong mahalin ang lahat, maging ang iyong kaaway, ngunit kailangan mong mag-ingat sa lahat. Numero 4, kakaibang pag-ugali. Ito ay isang kapansin-pansing senyales sa tuwing may masamang intensyon sa iyo. Ang kanilang pag-ugali ay nagsisimulang magbago patungo sa iyo.
Ito ay maaaring positibo o negatibo. Ang positibong tanda ay kung ano ang maaari mong malito. Ang isang taong kilala mo ay hindi pa nakakagawa ng ilang bagay bago nagsimulang gawin ang mga ito, tulad ng pagbibigay sa iyo ng isang bagay at kumilos ng iba. Kailangan mong magpahinga at bigyang pansin yon. Maaaring may masamang hangarin sa iyo, at palagi silang kumikilos ng nakabalat kayo upang hindi mo malaman ang kanilang mga plano para sa iyo. Ngunit alam mo na ang taong ito ay hindi kumikilos ng ganito. Hindi ito ang taong kilala mo noon. Sa kaibuturan, nalilito ka, ngunit maaaring may masamang intensyon sila sa iyo. Ito ay isang senyales na kailangan mong mag-ingat at manalangin na hindi ka dadalhin ng Diyos sa kanilang mga patibong. Numero 5, hindi nila sinasabi sa iyo ang totoo. Ang taos-pusong impormasyon ay isang susi sa pagkakaibigan o relasyon. Paano ka makikipag-ugnayan sa isang taong palaging magbibigay sa iyo ng maling impormasyon? Sa tuwing mapapansin mo na ang isang taong pinagkakatiwalaan o mahal mo ay nagsimulang magbigay sa iyo ng maling impormasyon tungkol sa mga kaganapan o sa kanilang sarili, tulad ng ayaw nilang malaman mo sila ng detalyado. Ibibigay nila sa iyo ang maling detalye tungkol sa kanilang address ng residente, address ng kanilang contact, o iba pang impormasyon tungkol sa kanilang sarili. Pagkatapos ay kailangan mong malaman na mayroon silang masamang intensyon sa iyo. Kapag ang isang tao ay hindi naging tapat, hindi sila prangka. Sinasabi nila sa iyo ang isang bagay na ito, at ito ay kabaligtaran ng kung ano ang sinabi nila sa iyo, laging pagtangkilik sa iyong mga damdamin. Ito ay senyales na may mga maling plano sila sa iyo. Ang tapat na tao ay palaging magiging tapat at prangka sa lahat ng kanilang ginagawa, dahil ang integridad ay napakahalaga sa pakikipag-ugnayan sa mga tao bilang mga anak ng Diyos. Ngayon, kapag sinimulan mong obserbahan ang gayong saloobin, ito ay ang Diyos na nagpapakita sa iyo ng isang palatandaan na ang tao ay may masamang intensyon sa iyo. Number 6, kapag may nagpaparamdam sa iyo na mababa. Ang mga tao ay dapat na magparamdam sa iyo na mabuti at matapang tungkol sa iyong sarili. Ang isa sa mga palatandaan na ang isang tao ay may masamang intensyon sa iyo ay ang pagpaparamdam sa iyo na mas mababa sa iyong sarili. Ang pinakamahuhusay na tao, yaong may mabuting hangarin, ay tutulong sa iyo na maging matatag at paunlarin ang iyong sarili. Ngunit kapag ang isang tao ay nagsimulang magsabi sa iyo na hindi mo ito magagawa, wala ka kung ano ang kinakailangan, kapag tiyak na magagawa mo ito, ngunit gusto lang nilang iparamdam sa iyo na hindi mo ito magagawa, iyon ay hindi isang tanda ng mabuting hangarin. Ang sinumang may mabuting hangarin sa iyo ay dapat na matulungan kang i-convert ang iyong mga kahinaan sa iyong lakas. Ngunit kapag ang isang tao ay masigasig na gawin mong palaging makita ang iyong sarili bilang mababang walang kakayahan, mas mababa, pagkatapos ay isa-isip lamang na ito ay isang senyales na wala silang magandang intensyon sa iyo.